Napakaraming problema ng Pilipinas. Alam natin yan. Matinding pagkakahati-hati sa politika, walang tunay na pagkakaisa. Pero ang tanong ngayon, bakit sa dinami-dami ng problema ng bansang ito, ako pa nasisisi kung bakit may nag-resign daw na miyembro ng sex bomb. Mga hayop kayo, tigil-tigilan niyo ako. Ang daming problema ng Pilipinas. Okay? At magpasalamat kayo, nabuti nga pinag-resign ko lang daw. At hindi kinuha. Pero sa totoo lang, hindi ba parang corny nung joke? Parang, kasi more than 10 years ago, ang joke naman pag nakakasulubong ko, Lord, patawad. Pero walang patawad na mangyayari kasi ang pag-uusapan natin ngayon ay may kinalaman sa 40. Sa mitolohiya, sa relihiyon, sa psikolohiya, Correct. at napaka-significant ng number 40. Sinasabi it's a number of change. It's a number of transition, sabi nila. At ang 40, sa Biblia, matinding significance. Di ba? Si Jesus daw ay nag-fast ng 40 days sa disyerto. Si Moises, 40 days sa Mount Sinai bago natanggap ang 10 Commandments. 40 days din tinagal nung matinding baha nung kay Noah. Hindi ba? 40 days din sa pagluluksa, matindi ang kinalaman ng numerong 40. At sa susunod na linggo, biruin mo yun, ang bilis, 40 years na ang EDSA. Ang bilis ng panahon. Ang bilis na mabagal, pero ewan ka ba? Pero sa panahon ngayon, may saysay pa ba na pag-usapan ang bagay na ito? Hindi ba yung 2022 ang pinakamalaking middle finger laban sa diwa noong 1986? Paano kung hindi pa pala nagtatapos ang 1986? Lahat ito'y bahagi lang at ongoing pa rin. Isang mahabang proseso. Pero 40 years naman, Diyos ko. Anyway, welcome sa kauna-unahan. Well, hindi makauna-unahan, Sabihin na lang natin, isang lumang bagong podcast. Luma dahil alam nyo na yung mangyayari. Alam nyo na yung pangalan, alam nyo yung pinagmulan. At malamang, kilala nyo rin ang makakausap natin maya-maya lamang. Pero bagong lahat, ako si Lord de Vera. Linawin ko lang, biro lang kanina ha. Wala akong pinagre-resign. At sino ba ako para pilitin ng sino man na mag-resign sa kung anumang grupo ang meron sila. At ang kilala ko lang na Aragon ay si Raul. Si Raul. Kung hindi nyo kilala ko sino si Raul Aragon, sorry kayo. Basta, wala akong pinag-resign. At balang araw siguro magtatayo ako sarili kong negosyo. Parang mga Joyride, mga Grab, ganyan, TNVS. Ang pangalan, sinusundo ka na ni Lord. Pero huwag ka sasama basta-basta. Ganda, Okay, ganda, ako ganda. po si Lord de Ganda. Vera. Ito ang History with Lord Special Podcast. At ang topic natin ngayon ay ang 4 na dekada ng EDSA. May saysay pa ba na pag-usapan ng paksa? Okay, para dito, syempre, mga kausap ko, ang idol natin. Mas bata pa sa akin, pero infinitely wiser in years. At isa sa mga dahilan kung bakit nagka-programa tayo na may kinalaman sa kasaysayan. Kung merong History with Lord. Kasama natin ngayon, the man who puts the show in show time. Ang aking inaanak, ang ating idolo, mga kapatid, si Professor Michael Charleston Shao Chua. Makasaysayang araw, Ninong. Huli mo akong kumakain dito, no? Apakasarap nitong Makain ka ba? ramen, Silang no? ata yan, wala nang natiri. Oo, wala na. natira. Ayun, Tito Kumusta Shao. po? Makasaysayang araw sa inyong lahat, ha? Makasaysayang araw. Live na live tayo, ha? Pakita mo muna yung suot mong jersey. Ito po, kasi yung taong bayan, kasama na rin yung mga geng-geng, kaya nakaganito ako, di ba? jersey to People Power. Ayun po, nakalagay. Pero may pagka-Rizal at cover ng translation ni Rizal na Hans Christian Andersen yata yung Correct. Dahil ito Silhouette. galing sa Pilibustero. Yun. Kay Rel. Hello, Rel.
Rel, oo. Teka muna. Okay, so ganda tong ano, pati yung font mo ay classic din eh. Opo. Pero pwede yan sa BGC. Hindi ka papaalisin pag sinuot mo yan. Dapat nga inaalaw natin yan kung hindi naman nagugulo, di ba? Tama. At saka baka naman may pambili naman, di ba? O bakit tayo judgmental? Sampalin mo sila ng ano mo, nung Oo, iced di tea ba? mo. Iced tea ko. Pero- Na bahagi ng history with Lord, ah. Mismo. Dahil naisip natin yan sa kakaganito natin. Ayan. Si Xiao Chua, hindi kasi umiinom si Xiao eh. O, si Xiao ang iniinom niya ay ang drink na itago natin sa dalawang letra ang pangalan. Okay, dalawang letra. Isang letra, isang numero. Hindi kasi natin yan sponsor. At hindi siya A5. Hindi rin siya T3. Kundi, alam nyo na yun. Teka muna. Apo. Ito naman daw, napansin mo ba? Hmm. Ang abiso daw tanggalin para gumanda yung ratings. Tanggalin na ano? Yung isang nakaganyan sa... Pero syempre, style Bakit mo yan. ganun? Wag mong gagalawin yan. Kasi kung may balak na tumapat at makahabol doon sa race. Pero Oo nga, dito tama. Okay. Ikaw ay palaging kinukuha Opo. sa mga komentaryo, sa EDSA anniversary ng mga dokumentaryo, etc. May anong kakaiba sa 40? Meron bang significance para sa iyo? Well, una sa lahat, no? Isang produkto ng EDSA People Power Revolution ay yung 1987 Constitution. Okay. So, yung 1987 Constitution, binoto yan ng 87% of those who voted at that time. Overwhelmingly, ibig sabihin talagang pinili ng bayan yung kung ano mang democratic system meron tayo ngayon. 'Di ba? So, 2 years ago yata, if I'm not mistaken, na-overtake na niya yung 1935 Constitution bilang pinakamahaba nating konstitusyon. So now, today, at the 40th year, 39 years ng 1987 Constitution, 40 years ng EDSA. Yes. Yan na yung longest system natin, kumbaga. Na walang pinagbago, no? Parang Walang- gano'n, no? Na hindi nagkaroon ng drastic change. Maganda sana sinusunod paminsan-minsan. Dapat laging sinusunod sana sa political dynasty kasi yung konstitusyon na yan, natuto yan doon sa nangyari nung people power. Kaya nga tayo may commission election Correct, dyan. correct. Diba? Dahil may fraud. Kaya nga tayo may PCGG dahil may corruption. Kaya tayo may commission on human rights dahil Yes. may human rights violation. Tapos, hindi basta-basta ka makakapagdeklara ng martial law. Diba? May Mismo. kongreso, hindi mo na hindi mo na maipapasara yung kongreso basta-basta. So may mga ganyang mga kumbaga safety nets na tayo because of this constitution. Sa mga umaangal kung bakit, ang hirap dito, dali gumawa ng krimen para pinoprotekta ng kriminal. Ginawa kasi reactionary. Correct. Reaction siya doon sa napakadaling pagpapakulong noon. Correct. So, kaya pansin mo, no law siya. Parang puro pagpipigil sa kapangyarihan ng Estado. Galing, yes. Ang tono ng No law shall be passed. Mga ganyan, di ba? Okay. Pero, February 10, eksakto, February 10 ang Constitution Day. No? Correct, yes. At yung sumunod na araw nun, mahalagang rin yun, petsa. Kasi yun ang pista ng Our Lady of Lourdes. Oo. Oo. At, Lord ka eh. ay, ganun ba? Hindi ko naisip yun. Oo, Lord. Pero, Tito Xiao, salamat. Pero sa 40 years, okay, itatanong ko sa iyo to sa dulo ng kung are you looking forward to the 50th? Dahil pagdating sa history, ang 50 years sa distansya ay may kahulugan, ano? Ginto yan eh. Ginto. Pero, Pero tapos kalahating siglo. tuwing nagko-commemorate ka ba, do you always take the present as framework? Kung titingnan nyo 86. At ano ang, sa taong ito, anong particular na hagod mo? Well, una sa lahat, hindi naman pwedeng tumitingin tayo sa nakaraan nang hindi natin kinoconsider kung ano yung nangyayari ngayon. Kasi kaya nga relevant ang past. Kasi nakikita mo na meron tayong patterns na nakikita pa rin natin hanggang ngayon. Oo. So, for example, ngayon, ano ba yung issue ng mga tao? Di ba? Medyo nga hindi naman nalungkot, pero parang naagaw ni Sara Duterte yung limelight ng next week. No? Kasi ngayon, ang pinag-uusapan, hindi yung coming 40th year ng EDSA, kundi yung pagtakbo ni Sara Duterte bilang presidente. No? At syempre, yung away nila ni President Marcos, kahit na magkapartido sila nung una, unity team sila.
Di ba? At yan ngayon yung nangingibabaw. Pero, hindi rin binibitawan ng tao since last year yung issue ng corruption. Kaya parang kahit na yung pagpapakita, yung tema ngayon ng mga cause-oriented groups namin, no, sa pagdiriwang ng EDSA, ay tayo ang people power. Bakit tayo ang people power? Una sa lahat, di ba? Parang lagi nating nire-relegate sa mga pamilya yung kwento ng people power. Tayo yun kapangyarihan natin yun. Hindi natin sasabing hindi sila mahalaga sa kwento. Ang kailangan lang natin ma-realize, kaya yan people power dahil sa atin. So, ibig sabihin, kung may mga kailangan tayong pigilan na masasamang bagay, mayroon tayong dapat kontribusyon doon sa pagkilos. Okay. So, kaya yun din yung call. Sa 25, may anti-corruption din tayo doon na call. Ang nakakatawa lang, itong mga bumabanat sa nangyari sa 86. Opo. Sila rin mismo yung mga puwersa na pag gusto nilang manawagan o kunyari tatry nila mag-create ng mass Movement. oo. Yeah. Kung ano man, let's say, kontra sa nakaupo. Saan sila pumipwesto? Hindi naman nagwawagi. Pero alam mo kung saan sila pumipwesto, di ba? Doon pa din. Nagtatry sila. Sa EDSA pa din. Oo. Hoping against hope na magkakaroon ng swelling Oo. ng groundswell of people. But most of them learn the hard and embarrassing way. Hindi basta-basta yung people power Kasi, una sa lahat, sa totoo lang, yung people power, dahil meron na tayong konstitusyon ngayon, that's the least, parang last resort na yun Parang kung may revolution, armed revolution, yung people power, parang yun yung pangalawa. Yun yung parang last resort nyo na yun. Kasi kailangan, kung gusto nyo patalsikin ng isang leader, sumunod tayo sa proseso na nasa konstitusyon. Kasi kung people power tayo ng people power, mahirap din, di ba? Parang hindi nasusunod yung proseso, hindi tayo nagkakaroon ng institutionalization ng mga batas natin. Pero, ang sinasabi natin, yung pagkilos ng mamamayan na dapat nagpapakita tayo in numbers para makita ng mga leaders natin, magbago yung isip nila, to turn them to certain policies na gagawin nila dahil alam nilang galit tayo. Yung pumunta tayo, mapayapang pagpapakita ng saloobin natin bilang isang bayan. Kahit gaano karami ang mga trolls, they will not stop traffic. Oo, exactly. Oo. Pero yun din, parang hindi basta-basta nangyayari. Kahit yung mga recent na rallies, malaki yung noong September 21. Pero yung, August 21 ba yun? Basta yung mayroong isang, September 21, tama. Yung Bonifacio Day, yung November 30, parang hindi siya medyo may Mas dumating konti. pero mas konti. So titingnan natin ngayon. Pero kasi may social media Oo. Noong 1986, Oo. kahit hindi ka naniniwala dun sa people power, pero gusto mong makiusyoso, At pupunta marami ka. yun. Oo. Pupunta ka kasi di ba may censorship nga nun Walang nagbabalita. Radio Veritas lang yung nagbabalita Radio na nangyari Veritas. sa EDSA. Simbahan. Kaya ang simbahan ngayon, malakas ang pushback din. At tinatry nila i-claim yung kanilang moral leadership. For the past few years, yan ang Oo. ginagawa nila na binabalik nila yung kanilang positioning as agents of social change. Mismo. Di ba? Na kung ikukumpara mo dun sa, di ba, nangyari sa Gombursa, yung nangyari sa kolonyalismo, di ba? Talagang parang sinasabi lang na hindi. Bahagi kami ng pagbabago. Correct. Di ba? Kasi medyo, yung huling administrasyon, medyo, ang tingin ng iba, natanggalan ng pangil. No? Oo. O nawala ng... Pero ngayon, kiniklaim nila, of course, wala namang ibang nanawagan ng 86. At kanino unang si Enrile. Tumawag kay Jaime Cardinal Sin. Correct. Nagkumpisal pa. Yes. At binigyan ng basbas at nanawagan si Jaime Cardinal Sin sa mga via one radio station. Di ba? Na come protect our friends Oo. sa EDSA. Ayan. Hindi pa nga sinabing defend them. Oh, hindi. Walang exact words sa Hindi. ganun. Magbigay kayo ng food, di ba? Protect them, pero hindi defend. Hindi naman defend Oo. At isa sa mga unang dumating, binupa si Nora Honor. Pero okay, Oo. siguro sinasabi nila, Tito Sao, kasi may mga paralelismo sa mga balita. Okay, so 86, pwede mo sabihin nagsimula ng 83 at ang significance ng picture na to. Ay, oo. Oo. nga. Kasi, of course, may kumalat na fake news ito recently lang tungkol sa health ng ating Pangulo, si Oo Ferdinand nga. Marcos Jr. Noong 1983, may ganon din si Senior. Pero mas closely
talagang one of the most closely guarded secrets daw Ayan. is Ferdinand Marcos's health. Yeah. Tandaan natin na noong 1983, paparating si Senator Ninoy Aquino. Yes. No? Actually, nung panahon na yon, kaka-recover lang sa kidney transplant na ni Marcos. Sorry. Sinaniban na naman ako ng presidente, sorry. No? Pero, yun, nagkaroon ng parang ni-reject yung kidneys. Yes, una. Oo, so, dalawang hindi. procedures daw to eh. Oo. Okay. So, ito muna, para may context tayo, pinapakita niya sa media, of course, back then, even in 83, government-controlled media. Correct. No. Asan dito? Wala naman ang yung surgery sinasabi. Pero sinasabi na late 70s pa raw, ang US government daw ay concerned na sa Yes. possible succession plans, Correct. no? Kasi at mukhang magkakakawing-kawing to Tito Xiao eh. Yes. May umuwi na isang opposition figure dahil nabalitaan na medyo delikado na raw. Correct. Nanganganib na. Okay. At sa pag-uwi na yon, nag-set off din yung question ng succession na sino ang posibleng pumalit. Kaya nga kakausapin nung opposition leader na yun, si Marcos. Oh. Magpa-election tayo, Brad. Magpa-election tayo. Hindi yung ako napapalit sa'yo. Kasi, Oo. pero nasabihan din, of course, si Senator Ninoy Aquino na may real threat sa buhay mo na pag umuwi ka. At alam niyo yun. No? Hindi siya napigilan. Ano? Pero yung idea ng succession din, ang isa rin pala sa mga tumitingin yan, ay si General Fidel Ramos. Meron pala siyang grupo palagi na ang pagtiktik ay tuwing may health scare ang Pangulo Marcos Sr. Kasi sila desidido sila. Under the 1973 Constitution, ang papalit ay ang Speaker of the National Assembly. Si Iniguez. Iniguez. Oo. Si Iniguez. So, walang Speaker vice-presidente nun. So, tandaan ninyo, sa sistema nun, walang VP nun. Kasi kinuha rin ni Marcos yung Prime Minister kasi si Berata, Yes. pero may Speaker of the House. Speaker of the House. So, kakaiba. No? Kakaiba. Okay. So, pinag-uusapan natin kanina. Okay. So, ito talagang mga biruin mo. Enero lang to, dito sa Di ba? Lagi may nangyayari pag mga Enero, no? Oo. Oo. First quarter storm, Enero yan. So, EDSA 2. At lagi may assurance na the president is fine, he's just overworked. Echoes of 1983, Tito Xiao. Di ba? Ayan. Of course, itong mga balitang to, kita nyo, wala sa mga local papers. Walang maglalabas talaga niyan. Oo. In fact, LA Times. alam mo ba na yung doktor, si Dr. Bakay, Yes. yung yung naglabas ng balita na yan, pinatay yun. Pinatay yun. Matindi ito, ha? Oo. At pinasok daw sa bahay ng random robber. Pero dami saksat, eh. Tapos natagpuan yung kanyang katawan sa loob ng kotse. Sa loob ng kotse. Pero itong si Dr. Bakay daw kasi ang nag-spill ng info sa media. Correct. Kung sino yung dalawang doktor daw na Amerikano. Of course, CIA ang ni-research yan ayon sa libro ni Stanley Arno. Hindi, si Bonner. Bonner. Raymond Bonner. Ni-research daw ng CIA at found Waltzing with the Dictator. madali lang din. Sino yung nagtatak sa immigration, di ba? Yun. Oo. So, at si Enrique Onay, ang head din ng NKT. National Kidney Transplant Institute. Yes, oo. Transplant. Then, naging health secretary ni Digong, di ba? Tama ba? Ni President Digong. Enrique Ona. Enrique Ona. Oo. So, doon mo makikita, at kung ewan nakikita natin to, no? Spokesman for the 68-year-old Philippine president today called the report sheer fantasy. So, noong 1985, 68 si President Marcos Sr. Ilang taon na ba si President Marcos Jr. Tingnan ngayon? natin. Oo. Okay. 85 yun, ano? Oo. So, 66 si Marcos 83. 68 siya nung na-oust, Yes. nung 1986. Oo. Si BBM ngayon ay 68 years Wow! old. Alam mo kung ngayon mo lang nilagay yan, na pinakita natin, hindi papasok sa isip natin na he was the age of his father when he was ousted. Yes. Di ba? At almost the same age nung nababalita lumalabas yung mga ailments. Oo nga. At talagang may digestive issues talaga yung
katawan. Actually, Tandaan natin, ha? Parang may fountain of youth si Bongbong kasi dahil nga siya anak ng tatay niya, we don't think of him as an old man. Si Oo, Bongbong. no? Parang wala tayong 68 na pala, parang 60 lang, parang, 'di ba? Kasi wala namang, ang hirap isipin ng pangalang Bongbong na matanda. 'Di ba? Yeah, exactly. Oo. Wow. So, biruin mo, 68. Pero masingit ko lang yung edad na yan, ano? Ito, si Chris Aquino, sabi niya, ay gusto raw niyang mabuhay hanggang sa edad na, ano ang meron numerong yan? Ano kayang meron? Palaisipan na. Interview kay 68 Boy na. Abo. Kasi ito ba ito? Ito ba ito? File ba ito? File copy ba yan? Kahapon, Tito Xiao. Kahapon lang Kahapon lang yan. Meron pa palang tabloid. Oh, galing sa Bulgaria yan eh. Oh, Bulgar. Hello sa mga At may taga-Bulgar. Twitter ang Bulgar, oh. Oh. Oo, ang gagaling ng mga headline yan eh. Chris, todo dasal na umabot sa Oo. edad na 68. Meron pa nga sila si Juan Mig at si Aiko. Close na kasi umuutot na raw sila sa harapan ng isa't isa. Pero then we digress. Paano tayo napunta doon? Okay. So, Tito Xiao, yung health issue na yan, para patunayan na hindi sila sinisiraan hindi naninira ang media, nung 86, nung nilinisan nila ng Malacanang, what did they find? Di ba? Dialysis machines? Dialysis machines. Na private, hindi sa ospital, sa bahay. Biruin mo yan. Oo. So, yung sakit daw ni President Marcos, di ba, yung balita ka, lupus erythematosus, ang sinasabi ni Enrile, parang, actually, autoimmune. So, di ba, may yun nga, yung kapag ka may lupus ka daw, di ba, parang yung isang complication yan, yung paghina ng liver. Yun, nakaka-apekto sa utak pala yung paghina ng liver. Merong ano din yun, meron ding epekto yun. At sinasabi na, nakakatawa din mga accounts because of a war wound he suffered daw during his guerrilla years. Of course, kumbaga parang isang excuse yan para ma-feed yung kanyang match, yung myth of the Marcos the Warrior, Yes. Marcos the Malakas. Pero, okay. So, dalawang transplant procedures. Yung una ay ni-reject ng katawan ng Ni tatay. President Marcos. Oo. Ang donor ay si anak. At tinanong ko siya mismo dito nung sa ina-interview ko, merong very hesitant yes. Bakit kaya? Yes. Tinanong ko siya, sa'yo ba talaga galing yung unang? Pero tinanong ko siya, naniniwala ka ba sa number 7? Kasi tatay mo, di ba sa number 7? Hindi totoo yun. Walang hesitation. Ano ang, ewan ko, ba't ganun, ha? Pero, Kasi lucky number daw ni Marcos yung 7, di ba? di ba? Tapos hindi raw totoo. Oo. Anong number yan ng eleksyon ng 2022 sa balota? 7. 7. February 7, ang itinakda ni Marcos na petsa ng snap elections. Dahil swerte sa kanya yun. Swerte sa kanya yon. Siguro kung mga nung 1986-87, sasabihin mo, anong swerte dyan? Pero ngayon, pag-iisipin mo, looking back, nanalo ulit. Oo. May point nga yung swerte na yun. Correct. Pero number 7, Pebrero 7, na diniklara niya pa on National American Television sa show ni David Brinkley. David Brinkley. Yes. At strategy rin ito, no? Na bulatan, snap, kasi 87 pa dapat yung mangyayaring eleksyon. Di ba? Ngayon, ginawa niya, agahan ko. Para patunayan na anytime. Kasi tinanong siya ni George Will, yung isang conservative na host, kung parang humihina na yung mandato mo. Okay? So, para patunayan na, hindi totoo yan. For some reason, like most dictators, ay meron silang delusion na mas mahal sila ng tao at this stage sa kanilang pamumuno compared nung nagsimula sila. No? Meron ako sasabihin sa'yo na nalaman ko from one of the people in the Development Academy of the Philippines at that time. Yung sinamahar Mangahas, SWS, in-establish nila yan noong after EDSA. Okay. Pero before EDSA, bahagi ng DAP, Yes. yung ano na yan, yung institution na yan. So, nagpa-survey pala si Marcos sa Metro Manila, if I'm not mistaken, na kung magkakaroon ng eleksyon ngayon, Ay, mananalo ba ako? pinablish yan sa Mr. and Miss. Oo. Ang nangyari doon, panalo siya. Mananalo daw. Nanalo siya, no? Mananalo siya. Doon siya nag-decide. So, hindi siya parang crazy idea.
talagang calculated pa rin. Pero of course, hindi ko alam kung May kikwento rin ako sa'yo. Cory Magic, di ba? May kikwento rin ako sa'yo, pero off camera mamaya. Mamaya na lang. Sige, sige. Kasi significant sa usapan natin. Okay, ito kasi, ito ang Apula kayo. presidente, no, na yung mitolohiya ng katawan ay mahalaga sa kanya. Malakas Correct. at maganda. Siya yung malakas. Mhm. Siya yung unang Pilipino Mhm. na nanggaling sa kawayan, di ba? Yun yung embodiment niya. Embodiment. Okay. Saan ka sinong huling presidente nakita mo may abs? Sa Pilipinas. Tingnan mo. Alam natin sumustomach in, pero my God. Di ba? Oo. At bakit ba? Hindi naman, ano? I mean, bakit yung sugat ng gera. Okay. So, tingnan natin. Napapainom ako sa'yo ng ramen, ha? Oo. Ito ang cute lang. 1978, of course, ano? Ito ang mga government officials marveling at the president's fine physique. You know, the president physique, ha? Oo, di ba? Those executive admiration. Siyempre. My goodness. Kontrahin mo ba yan? Oo. Okay, yung may kuha si Marcos palagi na, ito, no? Tama ba? Galing kay Quezon tong tradisyon na to. Yes, yung Aani. pero nakabota si Quezon. Nakabota. At may damit sa taas. O may damit sa taas. Siya naguhubad talaga. Naghuhubad Ginagawa talaga. niya yun every birthday niya. Tuwing birthday, Yes. Oo. Na sinubukan ni Junior nung first part ng term niya sa Rizal, di ba? Pero hindi ganito, hindi na tinuloy eh. Oo. Okay. Apo Pidyong. Opo. So, parang alam ko na isang Pinoy president na may kuha na half naked. Oo. Maganda magkaroon ng pelikulang Half Naked and Afraid. Wow. Parang sa Discovery Channel. Thank you, R.A. Rivera, sa idea. O, si Pidjong, pero wala naman silang pakialam noon eh. Mga abs, gusto yung mag-relax eh. Oo. Tsaka, may pool kayo sa bahay ninyo. May pool, oo. Ayan. Dahil, Alam mo yung The Swim of Chairman Mao Zedong? yes. Pag nanghihina na yun sa politically yung diktador, bigla mong makikitang nagsuswimming. Okay, na may kasama ang mga young girls. Correct. Oo. So yan. Hindi, naniniwala siya yung the waters of the Yangtze ay Nakakapag-invigorate. oo. At yung isang naka-invigorate pa yung mga katabi rin niya, of course. Oo, yes. Mao Zedong, yes. Ito yung malakas yung pero ba't ganyan yung drawing, di ba? Oo nga, hindi masyadong Cute. Oo. Nakita ko pa isang version yan. So, okay, Tito Xiao, nangyari na 86, ayan. So, basically, nagkaamuyan na may sakit na yung matanda. Correct. Okay, ayon sa libro nitong si Arwiza, yung aide-de-camp ni Marcos. Yan yung kanyang yung bodyguard niya talaga yan. Yes. Close in. Close in. PMAer din ito. Correct. Arturo Arwisa. Ang dami niyang mga sinulat dito na maganda isang teorya niya. Of course, hindi siya doktor, no? Pero sabi niya, posible raw na yung kidney medication na tinitake ng Pangulo noon ay naka-affect sa aggression niya and yung kanyang strategy. Oo. At may sinite sa mga findings na nangyayari normal, naging kalmado sila because of the kidney medication. Kasi sabi ni Arwisa, yung problema nila, the problem of Enrile and Ramos in Camp Crame, ay napaka-minor lang yan. Kung yung dating apo daw na strategies ang kakausapin mo. Oo. Yung ginawa daw, ang galing, very detailed pa si Arwisa, sabi niya, pwede nagpadala ang Pangulo ng isang light commando platoon na hindi dadaan sa major thoroughfares at tapos ang problema nila overnight. Pero si Enrile, they left everything to Ver, supposedly. Yes. Na ang idea daw ng armed response ay World War II Hollywood tangke. Malakihan. Malakihan. Ganyan siya eh. Mhm. Oo. Kaya nga nun nga alam mo, konti pala yung tao sa EDSA ng 22. Magaling din si Enrile kasi nabola niya si Ver, Yes. di ba, na wag muna kayong mag-a-attack, truce muna tayo until dawn. Yes. Kasi konti pala yung tao sa EDSA nun, pwede talagang nabanata na sila. Sabi nga ni Enrile sa isang interview doon sa libro ni Beth Di Romulo. Bete pa muna. He was not a brilliant, Ver was not a brilliant strategist. Oo. Kasi sinindak siya ni Enrile. Oo.
Parang, di namin kilulusobin, basta wag kilulusob. Oo, meron kaming puwersa, kahit 300 lang sila doon. Pero masisisi mo ba si Ver? Kasi ito, Tito Shaw, yung idea ni Enrile na akala ko dati, standard issue sa Philippine Army, Oo. ang Uzi. Yun pala, sila lang ang may Uzi nung panahon na yun. Wow. Di ba? Eh siya, nakausi siya eh. Naka-Uzi siya. Oo. Siya at sila ang mga Hindi. opisyal ng RAM. At saka pinakita talaga nila na bumababa yung helicopters. February 22 eh. Bumababa yung mga helicopters, tapos naglalabas ng mga armas. Mhm. Pinakita talaga nila. Di ba? Yung strategic thinking na kasama yun. Yung myth. Oo. At kasama rin dyan na kinontak lahat nila yung foreign media. Actually, mas Correct. naparoon alam ng foreign media yung mga mangyayari. Yes. Mhm. At tapos nakita mo merong kuha si Enrile at Ramos na nasa taas ng GHQ, tapos Yes. ang tawag doon, yung nagte-teleskopyo. Parang di ba, nagpapakita na we're under control here in Camp Aguinaldo and in Camp Crame. Parang ganun yung sinasabi ni Ramos doon. Diba? Pero yung sindak ng mga nasa Malacanang ng mga panahon na yun, yung isa pa ron, naging ng PhilHealth, yung nahuli yung ni Imelda sa security niya. Oo, Morales, diba? Naku, I forgot his name, pero yes. Ricardo Morales. Ricardo Morales. Oo, na isang Captain Ricardo Morales. RAM yes. din yun. Oo. Hindi ba, ang kwento nga doon, natunugan nila na may coup itong si Enrile at yung RAM. Natunugan nila eh. Kasi, yun nga, si Ricardo Morales, nagsabi sa presidente. So, walang surprise. Nung papasok sana yung mga tao ni Enrile, na dineploy niya para kay, sino itong Ongpin? Jaime. Yung isa. Bobby Ongpin. Di ba, pumasok sa Malacanang, yun dapat yung magiging mga RAM doon na lulusob. Oo. Nahuli sila noong February 22. Pinarecall daw. Pinarecall, oo. Tapos tumawag si Bobby kay Manong Johnny Oo. na first time nilang din nabalitaan. Oo. Habang siya nasa coffee shop sa Atrium. Doon, sa Atrium. Oo. Oo. Kaya yun na, nag-ano na sila, nag-consolidate na sila ng mga puwersa nila. Pero yun ba, dahil bakit may particular na nakatunog ba sila na, nako, ito na. Bakit nauna ba yung plano na lumusob or o lulusob na lang dahil sila ay iniisa-isa na? Hindi, kasi 'di ba ang nagyari doon, internal bickering within the camps. Yes. 'Di ba? 'Di ba parang nangyayari din meron ding mga ganyan ngayon, yung mga kampo-kampo, 'di ba, na magkakakampi pero nagsasampalan, 'di ba? Parang ganoon. So ganoon din yung panahon ni Marcos na merong mga Ilocano, tawag nila Ilocano, yung meron ding mga Waray, no? Stay in the middle sorry. So yung mga Waray, yung mga Ilocano, 'di ba? Inside the palace, no, yung mga pro Marcos at saka yung mga pro Imelda and Ver. Medyo meron na silang nagbabantayan na sila. Si Enrile, naiinis namin kay Ver at alam niya na susunod na rin siyang papatayin. Kaya gusto nilang unahan to that coup d'etat. Oo. Kumbaga, una-unahan lang yan. Pero yung kailangan talagang maintindihan, kasi yung EDSA People Power laging sinisimulan dyan sa coup d'etat na yan. Oo. Na parang ang dating, ang military yung naging dahilan. Kailangan ding maintindihan na yes, may ambag po yung military natin at napakaganda ng kanilang ambag talaga. Pero, ang sasabihin nila, si Cory, recipient lang naman ng EDSA People Power. Hindi totoo yun. Kasi, nung kinokontest na ni Cory yung snap election, February 16, nagpatawag siya ng boycott. Ito pa, yan. Oo, Diyan diba? tayo pupunta. Sige, punta natin Meron yan. tayong, May resibo tayo dyan. may resibo tayo nung call for boycott. Oo. Okay. So, 7-point ang boycott. Correct. Okay. Boycott crony banks. Correct. So, yung mag-withdraw kayo Correct. doon. So, ano yung mga PNB. Ito, mga panahon na, Oo. ibig sabihin mga crony banks, ito yung mga hawak ng mga ni Marcos. Sumuporta din. Oo. Of course, yung UCPB. Correct. Security Bank, PNB. at PNB na Oo. kanilang sinasabi parang personal piggy bank doon Correct. nila. Tanggalin ang mga deposit sa mga bangkong yan para magka-bank run daw. Tapos, pinakamahirap sa lahat itong number 3. Oo. San Miguel eh. Oo. Biruin mo yun. Rustans. Yan, madali lang kasi medyo hindi na natin afford, sabi ng mga... Pero yung ito talaga, mahirap sa lahat. Crony Media. Crony Media. Meron pa yung Coca-Cola.
sila kasing butlers. Oo. So, Crony-owned media naman, halos lahat ng mga dyaryo noon. Correct. Bulletin, Daily Express, Times Times. Journal. Ang pumapalag lang noon, Malaya, yung Veritas na nakita natin kanina, at ang nagsisimulang Mr. Inmis na naging Philippine Star at naging Inquirer eventually, no? Tandaan din natin, yung strategy na ito ay galing kay Mahatma Gandhi. Civil disobedience. Yes. Oo, kaya yan, refusal to pay utility bills, Meralco, yan. Huwag kang magbabayad sa Meralco. Pero ngayon, magbayad kayo ngayon, ha? Ngayon, ngayon. yari tayo dyan. Oo. Tsaka PLDT ninyo, magbayad kayo. Okay, so ito lang mangyayari dyan. Akala natin simpleng boycott lang. Yun pala, 10 araw pala yun. So yung 10 araw na yun, ang matatapos siya February 25. That's the inauguration day of Marcos in his 4th term as President of the Philippines. Yun yung work stoppage. Yes. Yun yung mass transport strike, may mga welga na mangyayari ang mga So, malaki siya. Kaya si Cory Aquino nasa Cebu nung pumutok yung kay Enrile Ramos kasi she was campaigning for that boycott. Yes. So, ibig sabihin, mangyayari pa rin yung people power kahit hindi nangyari yung sa military. Yes. Except that, nung nangyari yung sa military, handa yung tao. Yes. Hinanda sila ni Corazon Aquino na lumaban. Kaya yun yung sinisigaw nila. Di ba si Manong Johnny gusto niya maging head ng junta. Di ba yung National Reunification Commission, Committee. Di ba na yun dapat pag natapos si Marcos, sila yung uupo. Yes. Pero eventually, na-realize ni Enrile, hindi pwede dahil si Cory talaga yung gusto ng taong bayan. At si Laver may ganyang plano rin. Ito yung matindi dyan, na hindi masyadong naituturo. Di ba? After the inauguration of Marcos, merong plano talaga si Marcos. Ang tawag doon ay Operation Everlasting. Nakita ito after nang mawala si na Marcos. Idedeklara ulit ni Marcos ang martial law 1 day after his inauguration. Ipaparesto lahat ng mga opposition. May mga listahan sila na may mga asterisk, na yung mga nasa asterisk, lahat daw yung huhulihin yung opposition, dadalhin sa Carvalho Island. Tapos yung mga nasa asterisk, itatapon along the way. Hindi, no? Matindi. So, matindi. Oo. So, ibig sabihin, nagka-martial law sana ulit kung hindi nangyari yung people power. Oo. So, students of history, mag-focus hindi doon sa military aspect, kundi doon sa nangyari. Kaya nga si Cory noong 1990, tinawag niya si Manong Johnny na dakilang Meron, no? Dakilang doon sa speech meron. niya. Para daw dalawang basketball teams, nung yung isang team na raw ay nangunguna, bigla raw gusto nung dakilang meron na kunin yung bola. Kunin yung bola. Kasi na raw maglaro. Ganito kasi yan, Kailangan natin maintindihan na malaki talaga yung role ng military, Kailangan natin kilalanin yun. Ang problema kasi, pero after that, di ba, umiwalay din si Enrile kay President Cory, di ba? Yung RAM kinudita si President Cory. Tapos kine-claim ng ilan nila na hindi mangyayari yung people power kundi dahil sa amin. Kami ang dahilan. Ang military ang dahilan kung bakit may people power. So, syempre, dapat hindi ganun yung narrative. Hindi dapat tanggapin yon. Yes, malaki yung papel ninyo, pero huwag niyong susolohin yung credit. Kaya nga people power yan dahil ang taong bayan Mismo. ang dahilan. Mismo. Diba? Okay. So, fast forward ako, Tito Sao. Ganda ng mga resibo mo, Ayos ba? Pero, teka. Okay. Itong kuha nila BBM sa Veran, ito. Alala mo yan, 86, Ay, wow. Oo. O, di ba? Ito yung kasi, di ba, si President Cory Aquino nanunumpa sa Club Pilipino. Yes. Dahil inuunahan nila si Marcos, dahil 12 o'clock si Marcos, manunumpa naman sa Malacanang under the Chief Justice. No? So, ito yung after yung sumpaan na yon, dapat live on television. Kaso binaril yung Channel 9. Nanonood ako nun. Di ba? Binaril, Kala ko yung TV namin na ano ba to? Tapos bigla, Yun pala. rebelde na yung di ba? Rebel na yung channel. But anyway, that said, ito yung after na nagpakita sila dun sa labas ng Malacanang, no? Tapos nandiyan yung crowd. Tapos diyan sila kumanta ng Dahil sa'yo. Okay. Yan. Pero, merong hindi naka-formal, Tito Xiao. Oo Yung nga, nasa dulo. Okay. Nakapatig, Who would have thunk na
after 38 years, ba? 2022, Oo, magiging pangulo natin. maging pangulo. So, hindi ko, okay, ito ang resibo. Sabi niya, ba't siya nakaganon? I-roll natin, pwede ba natin i-roll, Tito Apo. Bingo? Yung interview, yung sa Wasak, ano, tinanong na, yung file name niya ay playback. Hindi ka ba niya pinagtitripan na nakaka-fatigue ka nung ano? Nung 86, yung nasa balkonahe ka. Eh, pare-pareho naman na kami nakapatid. Kaya okay lang. Oh. Pero ano nasa isip mo nung nasa balkonahe? Lalaban kami. Papasukin kami. Hindi lalaban kami. May hawak ka na rin nun. Oo. Kasi ang depensa ng palasyo, iniwan sa akin nung matanda. Kasi sabi na, hindi tayo nakakatiyak kung sino pagkatiwalaan dito. Sabi niya, ikaw na. At least mabuti, nakadaan ka ng konti sa militar. Kunin mo yung mga opisyal natin, ikaw mag-organize ng depensa ng palasyo. Talagang inikot namin. Wow. Lupit. Ito pa malupit yan. Mm-mm. Sabi niya, mabuti na lang nagkaroon akong konting training sa military. O di ba kasi meron din siyang mga picture na ganyan na parang nag-defense, ano siya, ROTC pa. Hindi ba ROTC, pero parang civil defense. Civil defense. Meron Na mahaba siyang ang training. Oo. Diba? Mahaba ang buhok, bawal sa military yun, ha? Accepted. Special. Alam mo na. Oo. So, Pero alam mo, hindi mag-a-agree yung kapatid niya. Kasi para si Manang Aimee, siya ang nagprotekta kay Marcos nung nung people power, hindi si Bongbong. Hindi si Bonget, di ba? si Bonget, ano? Oo. At buti nga, hindi sinabi ko anong iba pang ginagawa. Pero easy boy. Okay. Easy. Ito naman yung tinanong ko siya, kasi fast forward na tayo. Senador siya nito, pwede na ba nating ma-play kaya din? Yung isang clip, yung 37 seconds lang, tinanong ko siya, naging senador siya dito. No? Ang 15th, Senate of the 15th Congress dito siya ay Apo. napaka-interesting ng make-up. Ng makeup, yes. Dahil magkakasama ang mga tulad nila, Senate President noon, Juan Ponce Enrile. Correct. Okay. Kasama din doon, Gregor Nasan. Greg Honasan, Correct. Ping Lacson. Mm-mm. Ba't nawala na tong ano? Uy. Senator Bam Aquino? Bam Aquino, susunod na kongreso pa yata or before. Hindi pa. Ed Angara, Joker Arroyo. Joker Arroyo, no? Oo, posisyon yan nung panahon ni Marcos. Oo. So, human rights lawyer, Benigno Aquino. Si Noynoy. Noynoy Yun nga Aquino. lang, nanalo si Noynoy as president. Oo. Kaya, hindi siya Oo kasama nga. sa official listahan. So, strange bedfellows ang Senado Correct. noong 2013. May Alan Peter Cayetano pa rito na eventually nagsagutan din sila ng Manong Johnny. No? So tinanong ko siya, ang sabi niya rito ay, hindi raw siya conscious doon until somebody pointed it out. And what does that tell you about Philippine politics and EDSA? Dahil ba, Tito Xiao, walang nangyaring talagang matinding pagbaha ng dugo. Oo. Kaya chika-chika pa rin. Well, as they say, there are no permanent enemies, only permanent interests. Oo. 'Di ba? Pagdating sa politika. So kaya nga, at pag tinignan mo rin, makikita mo yan sa mga ginawang mga genealogies ng mga eksperto, no? Na kapag nakita mo, may magandang nag-study ng genealogies ng mga Philippine political families. So makita mo talaga magkakamag-anak lang talaga sila. So kaya talagang doon mo makikita na yes, minsan magkakalaban kayo sa politika, pero maliit ang mundo, 'di ba? If it weren't for showbiz and sports, aba yung make-up ng ay ganun pa rin. Tapos yung forgiving culture din, Yes. 'di ba? Mapagpatawad tayo, 'di ba? So Ayan, ito, no? glimpse Oo. lang ito. Si Tad Rosales, Lucero. Yan, siya yung gumawa nung study ng mga pamilyang yan. So, konektado itong mga taong to sa isa't isa, sama yung kapalaran nila ay nag-intertwine.
Coco Pimentel, anak ng opposition figure Correct. na si Nene Pimentel. Bam Aquino, alam natin, Correct. batang Ninja Turtle, sabi nung kanyang vinandalize sa Wikipedia page. Oo. Ping Lacson ay batang officer noon ng Metrocom Yes. Intelligence Group. Pero ang sabi niya, wala raw siya kinalaman sa mas raw sila yung mga kidnapping, yun ang pinipigilan nila. Although, ibang group, Gringo, of course, alam natin na naging papel, Joker Arroyo, Joker Arroyo. ang Council de Cory during EDSA. Oo. Mhm. Sergio Sergio Osmeña, Osmeña. pinakulong ni Marcos yan. Pinakulong ni Nasa Marcos. US sila lumalaban kay Marcos Yes. nung after mag-eskapo. Yes, Kasi yung pelikula. Ni Lopez. Oo. At sino BBM. mag-aakala, di ba, na nakakalito ba? Hindi ko alam sasabihin dyan, pero sa huling bahagi ng ating panayam, Tito Shaw, Opo. sana magpilay na itong, nung 1995, so isipin mo 1995, wala pang almost a decade after EDSA, nangyari ang interview ng dalawang anak ng presidente, Oo nga. dalawang dating presidente, Hmm. na, nagpapakita ng tunay na pagkakaisa. Naalala mo yung after EDSA Revolution, nagkaroon ng play na Bongbong at Chris. Yes, Ayan. oo. Parang nagkatotoo siya dyan. Nagkatotoo. Tingnan Pero nga. Fairness naman, I've always said, every time napapanood ko si Bongbong na napakatalino niya, napaka-articulate na, at mukha naman siyang hindi makakapatay ng tao. So, yun naman ang sinasabi, diba? Mukha siyang mabait talaga. Fairness naman, I've always said, every time napapanood ko si Bongbong na napakatalino niya, napaka-articulate na, at mukha naman siyang hindi makakapatay ng tao. So, yun naman ang sinasabi, diba? Mukha siyang mabait talaga. yung insight ng tanong ng anak nung isa sa, parang, kasi yung tatay mo, pinakulong yung tatay ko eh. At dahil dahil sa tatay mo, wala akong tatay. Oo. Ganun. Grabe, ganun ka-honest, ano? May genuine talaga, isipin mo. So, interesting na ang daming pwedeng sabihin tungkol sa, ano ba to? Lagi na lang ba tayong mga nagre-react sa mga anak ng mga anak? O dahil gusto ba natin ito, dahil ba sila ang wala na bang iba? At tayo palagi ay sumusunod na lang doon sa parang chess games ng Mga makapangyarihan. Mhm. Dahil pera-pera ang eleksyon eh. At sila talaga yung mga may pera, di ba? Sila yung mga may kapangyarihan. So talagang mauulit at mauulit lang. Hanggat hindi napapatupad yung anti-dynasty law, yung honest to goodness anti-dynasty law, at kailangan nating electoral reform na tatanggalin natin yung pera sa equation ng pangangampanya. Yan ang kailangang mangyari. Oh. Pero dito siya, yung rin siguro na Excuse me isang po. level din, yung civility. Kahit papano na, sabi ni Chris Aquino doon, parang ang bait-bait mo naman, you're articulate, you're smart, parang hindi naman kayo makakapatay, parang hindi ka naman makakapatay ng tao. I thought that, may isang part pa dyan, I thought you were the devil. Grabe, no? Pero ito, hindi. Compare mo yan doon sa mga Yung nangyayari ngayon. yung nangyayari ngayon. Di ba, namurahan, ganun. Iba. Oo, Ibang level. Ibang level. Actually, doon mo makikita na hindi naman napakasama ng civility. Kasi kahit naman sa UK, pag tinignan mo yung parliamentary system nila doon, they're fighting about ideas. Di ba? Minsan may nagkakapersonalan din, pero hindi umaabot sa ganun na but they still friends, 'di ba? By partisanship, 'di ba? Oo. Naalala mo si Ronald Reagan tsaka si Speaker of the House sila si Thurmond. Thurmond. Si Thurmond. Magkaibang partido nun, pero magkaibigan sila. So dahil, at yan din, yung the late Manong Joe de Venecia, nakalilibing lang kahapon ba o 2 days ago, no, na kahit magkakatunggali kayo sa politika, kailangan kapag may batas na maganda, pwede kayong mag-agree, usap kayo, at ipasan nyo ng sama-sama. Yan. Di ba?
nawawala sa atin yun. At sa Amerika, nakikita mo yung epekto ngayon. Di ba? Nagsha-shutdown ng gobyerno nila dahil doon. Oo. Sana... Bastusan eh. Oo. So, ganun. Sana kahit papaano, di ba? Magkaroon ng ganung klaseng... Meron pa ang bipartisanship ay mahalaga. Kasi hindi naman pwedeng isa lang ang partido at lahat tayo pare-parehong mag-isip. Correct. Di ba? Hindi naman pwedeng lahat tayo May ay tawag dilaw. dyan. May tawag dyan. Diba? North Korea. No, North Korea. Oh. So, dilaw ako, pero ayokong lahat tayo dilaw. Maganda, meron tayong tunggalian. Pero huwag tayong magpatayan. Yan naman yung pinakita natin sa EDSA, di ba? Correct. Binibigyan mo ng bulaklak yung sundalo, kahit katunggali mo, sasabihin mo, pare, bakit tayo magpapatayan? Pare-pareho tayong Pilipino. O, di ba? Yan ang pinakita natin sa mundo, kaya ginaya tayo eh. Ginaya tayo. So, at tandaan natin yon na pinakita natin yung maganda ng EDSA, kahit tanggalin mo yung political aspect, yung cultural aspect, yung pinakita natin sa kapwa natin, nakita ng mundo yan, pwede palang magbago ng walang dumadanak ng dugo. Di ba? Kaso yun na nga, And the usual mahirap. cliché na, no, EDSA did not fail us. We failed we EDSA. failed. We failed in the sense na akala natin EDSA will automatic. Kasi yun naman yung, kaya naman, di ba kasi kaya tayo nagsusubscribe sa mga politiko o kaya sa mga movements kasi ina-assume natin nagaganda yung buhay natin. Di ba? Ang problema, akala natin automatic yun. Hindi. Kailangan paghirapan yun. Kailangan bantayan ng demokrasya. Kailangan bantayan yung kaginhawaan natin. Hindi ito inaabot Diba? lang. Correct. Oo. Tapos, siguro maganda mag-end sa sinabi dati na ni Pedro Abad Santos. Pedro Abad Santos. Sabi niya, Don Perico. walang revolusyon o walang kahit anong pag-aaklas daw na talagang ganap na failure. Kasi palagi ito ay tutukod papunta sa susunod pang revolusyon. Na inagrehan naman ni Salud Algabre. Yes. Ang Amazon ng Sakdalista. Sakdalista. Sabi niya, Nakamukha ni Carmi Martin. Ang ganda niya. Walang himagsikang nabibigo, ang bawat isang hakbang ay tungo sa tamang direksyon. Yes. So, long haul, magtiyaga lang tayo Oo. bilang bansa. We're a young country, sa totoo lang eh. Pero sa mga sa mga confluence sa mga numbers na ito, hindi natin alam. Ika nga ni Nick Joaquin, Quartet of the Tiger Moon, ngayon Oo. ay Firehorse. Oo. Baka masipa tayo lahat sa Ng kabayo. ng kabayo. Alam. Tito Xiao Chua, mabuhay ka. Mag-Red Horse tayo. Palakpakan natin. Kampay. Professor Xiao Kampay. Chua. At salamat sa ikaw ang unang panauhin namin talaga. Salamat Salamat dito sa ating mumunting podcast. Mabuhay kayo lahat hanggang sa susunod na episode. Muli, ako po si Lord de Vera. Kung wala tayong kasaysayan, wala tayong saysay. At hindi ako yung nag-utos na mag-resign yung isang sex bomb dancer, ha? Grabe. Thank you, Tito Xiao.